Di kasi magtatagumpay ang isa pong police community kung wala pong tulungan siyempre sa mga tao mismo at sa business sector. Ano ba ang dynamic, sir? Paano ba nyo binuo yung malapit na tulungan ng mga taong bayan, ng police at ng business sector? Noong experience nyo po na kayo po yung naging DCPO chief. Yes, yung kultura ng mga community policing ng Davao City Police ay kung ano yan, matagal na yan na kultura, nagsimula pa yan noon pa. At ang remember ko yung panahon pa ni General Lapilla, tapos na sila si General Morente, General Coy, hanggang umabot na sa akin yung liderato. At ngayon, ang kuha kasi dyan, sinusunod ng Davao City Police yung community policing doctrine na the police is the community is the police. Para bang walang segregation between the police and the community. Nagkaisa yan. Solid yan. Yung band ng police at ng community ay very strong. Iisa lang yan. So, hindi ka mahirapan mag-police ka dahil ang community mo very supportive to the police. At ang police naman ay mahal na mahal yung komunidad. Kung ang kanyang pag-serve and pagpoprotect ng komunidad ay parang ang kanyang siniserve ang pinoprotektahan ay kanyang sariling pamilya. Ganun yung lakaran dito sa pagpupulis dito sa Davao City. So napakaganda ang samahan, napakaganda dito sa komunidad, lalo na yung local government, ang City Hall natin. So panahon pa ng Pangulong Duterte nung siya ay mayor, ay talagang sobra-sobra kung makasuporta, talagang full out support sa ating kapulisan. Yun nga. So kung ganun ang band, ganun kalakas, ay kapag ma-demoralize ang Davao City Police, ma-demoralize din ang Davao City community. Dahil isa lang yan sila Isa lang yan sila. So ngayon, na-feel ng mga ng community na lumural yung police pero hindi makapag-complain dahil nga they have sworn to obey orders and without complaining. So ito ngayon, ang mga Davao City community, lalong-lalo na sa social media, makita mo yung kanilang hinagpis. Dahil nasasaktan rin sila sa nangyayari ng kanilang kapulisan. Isipin mo, one time, lahat ng 19 station commanders hinulsil na tinanggal at pinalitan ng bago. Bakit? Wala, yung 19 station commanders na yun, wala namang nagawang kabutihan. Puro na lang hindi sila wala, puro sila non-performing, parang ganoon ba. Mademoralize ka talaga kapag ganoon ang ginawa sa'yo. So ang sabi ng mga tao sa Davao is sana fair treatment lang sa ating kapulisan. Yan lang naman, they're taking the cudgels sa kanilang partner mga pulis, yung ating mga kababayan sa community ng Davao. Sana fair treatment lang, huwag naman para bang after all, Davao City Police is a part and parcel of the Philippine National Police. So dapat hindi na i-treat yan as iba, kundi anak nila yan, alagaan nila yung anak nila, hindi na itataboy-taboy o hindi nila parang i-treat nila na ibang tao. Parang ang trato ngayon, Sen, parang anak sa labas, no? Parang may discrimination parang iba ang dating Ganon ang dating. Nakakalungkot dahil grabe ang hindi lang sa porke taga Davao tayo. Grabe ang pagsusumikap ng mga pulis na ito para ma-maintain nila ang standard ng policing approach ng Davao City Police Office. Yung level of discipline, level of performance, ay nagkakaisa yan sila lahat. Magtulong-tulungan. Tapos ngayon, parang na lang silang, alam mo na, yung treatment ba, nakaka-demoralize.